Francine Diaz may buwelta sa isyung kinakaharap niya na inagaw daw niya di umano si Seth Fidelin kay Andrea Brillantes. Hindi lang ang nakapagpigil itong si Francine Diaz mga ka-DJ at nag-live na siya. Paano ba naman mga ka-DJ, dinadawit na naman ang pangalan ni Chin sa isyong kinakaharap ni Andrea Brillantes patungkol sa cheating issue. Hanggang ngayon nga kasi mga ka-DJ ay pinaparatangan pa rin itong si Chin na inahas at mga agaw ng boyfriend. Samantalang si Seth Fidelin naman daw mga ka-DJ ay cheater. Kaya naman mga ka-DJ hindi na nga nakapagpigil si Chin at nilinaw na niya ang lahat at nag-live na siya para talaga masabi niya ang lahat ng saloobin niya. Kasi una sa lahat mga ka-DJ, hindi naman talaga kasi siya dawit o si Seth Fidelin. At ang may issue talagang kinakaharap dito is si Andrea Brillantes. Pero pilit nilang sinasali ang Francet para mabaling ang issue sa kanilang dalawa dahil pinaparatangan silang cheater at mga agaw ng boyfriend. And guys, hindi ako nag-live to encourage na i-hate nyo yung tao, to hate Blythe. I mean, she's receiving so much hate na ngayon. Sana, huwag naman. Ginagawa ko to because gusto kong iklaro. Ang tagal-tagal na ng issue na yon. Iwanan na natin sa taon na to at magpapasko na. Gusto kong, alam nyo, bago mag 2024, sa New Year talaga gusto kong mag-start ng fresh. So sana ganun din kayo. Ito yung first and last time na magsasalita ako about this issue and sana kayo din. Kasi I want to move forward. Me and my family wants to move forward. So sana ganun din kayo. Sobrang tagal na ng issue. Iwanan nyo na yun dun. Iwanan natin yung sa taon na to. Wala akong hinahas. Wala akong inamay. At kung ano yung meron kami ni Seth ngayon, yun yung friendship na pinag-ibay kami ng mga nangyari sa amin. At kami kasi ay breadwinner. Ginagawa namin yung trabaho namin. Ginagawa namin kung anong dapat namin gawin. At meron kaming pamilyang pinapakain. Nandito kami para magtrabaho. Ako, hindi ko pinasok ang showbiz para makipag-boyfriend, para maghanap ng karelasyon. Hindi naman to, ano bang tawag sa mga Tinder? Hindi naman yung ganun eh. Pinasok ko to kasi ito yung gusto ko at ito yung way ko to help my family. Although, deep inside, I know it's not true, pero syempre tao lang din ako. Nasasaktan ako. Syempre may emosyon din ako. Hindi naman porket hindi ako nagsasalita, porket wala akong sinasabi, doesn't mean na okay lang sa akin. Na parang tinatanggap ko na lang. Yes, tinatanggap ko na lang because kaya ko. Kaya kong tiisin. Kaya kong tiisin yung pain. Kaya kong tiisin yung hurt. But, lately, I don't know, parang siguro yesterday, yung tweet na nakita ko, sobra na. Dinadamay niya na pati yung malilit kong kapatid. And, para sa akin kasi, hindi na yung tama. Ako, kaya kong tiisin lahat. Okay lang. Kasi alam ko naman yung pinasok ko. Pinasok ko ang showbiz, aware ako na at some point talaga sa span ng karera ko, talagang makaka-receive ako niya. And sa akin, it's okay. Kasi parte yun ng trabaho ko. Hindi ko mapiplease ang lahat ng tao. Hindi naman engganyo, but hindi ko naman makukuha ang loob ng lahat ng tao para gustuhin nila ako. Pero kasi, hindi ko na kaya pa na meron ko yung sinasabi about my family, especially pag dinadami yung mga nakakabata kong kapatid. Neto lang, as in, recent lang, yung isang kapatid, dinala namin siya sa hospital kasi nakita namin siya nag-hyperventilate siya.
And then, nagtanong siya ng doctor, parang, ano bang nangyayari? Bakit ganito, ganyan? Kasi, ang sabi, anxiety attack pala. So, we asked her. And then, sabi niya, it's because may nakita siya hate comment about me. And then, hindi yun nawala sa isip niya. And sobrang bata pa nung kapatid ko na yun. Guys, minor yun. And, ganun yung epekto sa kanya. So, sinabihan namin siya, like silang mga bata, hindi namin sila pinag-gadgets masyado, and sobrang tutok kami sa kung anong ginagalaw nila sa mga gadget nila. And pinatanggal namin sa kanila kasi miya pala sila ng Twitter. And then, nung kinausap namin siya, yun nga, may nabasa siyang hate comment about me, and hindi yun naalis sa isip niya hanggang sa, syempre bata, no, pero hindi naman siya sanay sa mga ganyang, sitwasyon. Hindi siya ready dyan. Kasi hindi siya ako. Kung ako lang, okay lang. Pero wag yung mga kapatid ko. Wag yung family ko. And speaking of family, I know may mga nasabi sila, pero kasi alam nila yung pinagdadaanan ko. Kaya ganun yung caption nila, because alam nila ano pinagdadaanan ko. Hindi naman ako makapagsalita for myself kasi I was advised na tahimik na lang. And at that time then, hindi ko alam how do I defend myself. Paano ko ipagtatanggol yung sarili ko? Bata pa ko nun. And ang hirap kasi nung time na yun, syempre, nire-respeto ko sila. Lahat ng tao, lahat ng... Kasi gusto ko lang linawin na sana tigilan nila. Sobrang tagal na nung issue na yon. Minor pa ako nung nangyari yung issue na yon. And guys, magto-2024 na, tapos nandun pa rin tayo. Parang, gusto ko lang na I am speaking up for, not just for myself, but for my family.